Puntahan po natin itong isang investigation na ginagawa ninyo, no? Nagreklamo rito si Alan Peter Cayetano na tila pinopersonal siya o talagang iniisa-isa yung opposition. Supposedly, pag-usapan natin investigasyon ninyo dito sa sa FISGOC, yung hosting ng Pilipinas ng SEA Games in 2019. Meron ba nang dapat ikabahala dito, itong si Alan Peter Cayetano? Kasi nagsalita siya eh. Wala naman kayong pinangalanan, di ba, initially? Well, unang-una tama po, wala kaming binanggit na pangalan. Ang sinabi ko po, Pisco, ano po. But of course, just to be, ano po dyan, parang to contextualize, alam naman ng marami na he is acting as the chairman, pero we were surprised nung makita namin po yung documents. No, nothing in the documents will show his name. Wala pong pangalan siya doon eh. At kahapon po, formally, umandar na yung investigasyon, nagpasampina na po kami ng mga personalities, yung pong board of trustees dyan, yung mga nasa board, pinatawag na po namin yung ilan sa kanila. And unfortunately, kahapon di sila dumalo. Nagpadala lang ng abogado, hinihingi yung kung ano yung complaint, ano yung exact complaint, which was explained to them. Pero ang nangyari po, na hinihingan po ng investigating team namin kahapon, yung po mga yung lawyers na pinadala, asan yung authority nila to appear? Kasi kailangan po yun eh. Ano authority nyo? Ba't kayo nagpunta rito sa NBA? Under what authority? So sabi namin, asan yung at least special power of attorney or engagement agreement na in-engage sila sa lawyer ng mga personalities. Wala po. Pangako, magpapadala today as yung office hours namin kanina nag-close. Wala po. Wala pinadala. So we will issue again a subpoena to them. Pero kanina may dalawa pong opisyal dati ng PSC at POC na dumalo and nagbigay na ng statements and voluntarily they will give documents in support of their statements po. Okay. So dun sa mga hindi familiar, no, yung FISGOC, Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee. Organizing committee. Okay. So sabi niyo doon sa documents na nakita ninyo, wala yung pangalan ni Alan Peter Cayetano. So does it mean lusot na siya rito? Well, sabi ko nga po, he is acting as the chairman. He's introducing himself as a chairman. So it need to be explained. Bakit tumato yung chairman? Kasi it is very unlikely or impossible na kung hindi ka member ng board as a director or a trustee, you cannot be elected as a chairman. So, yun po yung isang angulo titingnan. Kaya tinitingnan natin, kaya pinapatawag po natin yung mga miyembro ng PISCOC. Except that we notice the relationship po of the senator to the directors or the board of trustees. So, ang ibig sabihin niyan, pwede po bang ganito? Wala yung pangalan niya officially sa documents, pero siya yung nagpapatakbo or meron siyang involvement? Well, yun nga po. So, upon reviewing yung ating pong may mga tinatawag po tayong open source na intel, lumalabas doon, very clear naman that he is the one acting as chairman. Meron lang po palang isang document doon that he was appointed as an interim chairman of PISCOC with the instruction that PISCOC should be incorporated as a foundation. Pero nung in-incorporate, wala na nga po yung pangalan niya doon. Hindi na po siya kasama. Sige po. Ito rin, para hindi naman malito yung mga kababayan natin. What exactly are you investigating dito sa hosting ng Pilipinas ng Southeast Asian Games? And how much are we talking about? Well, as we are speaking now, meron po kaming proof that there is 6.7 billion pesos na government funds na ipinasok po sa PISGOC. Galing po sa DBM, yung sa procurement service po ng DBM, galing po sa POC tsaka sa PSC. Total of 6.7. Tapos wala po ditong liquidation na ginawa at wala pong audit na pumasok po sa Commission on Audit po. Okay. Yung bank transfer itself sa FISGOC as an entity, was there any problem with that? Or doon pa lang po sa transfer ng pera, based on the document that we have right now, mali na po kagad, bawal kasi wala po doon sa administrative order na nag-create na nagsasabing magpapasok ng pera. Sabi po dito, parang mag-organize, parang ang role lang po ng PISGOC dito is parang organizing committee. Pero as to the expenses, saka po pagpasok ng pera, wala po. So ano dapat yung setup po? Yung expenses, saan manggagaling dapat? Ay, sino dapat yung gagasta? Or sa government pa rin, sa agency pa rin po, either POC, PSC,
or doon sa procurement service po ng DBM. So hindi dito sa entity na ito ay tinatag? Ang nangyari po, ipinasok yung pera, tapos sila, bahala na po yung PhilGoc, sila na po ang lahat, nag-disburse, nag-procure, everything po na ginawa po. Okay, pinag-uusapan po 6.7 billion yung na-download sa kanila, sabi ninyo. Opo. Magkano dun yung hindi na-liquidate sa pagkakaalam ninyo? Yung buong yun po, wala pong liquidation. We are, 6.7 tapos, billion? opo, opo. Tapos we are looking at another angle that because there was ano pa lang po, it's a verbal communication pa lang that there's about an amount coming from the office of the president through an Intel funds po na So pumasok. anong possible cases that you are looking at kung ito yung nakikita nyo so far? Well, ang laki po ng amount tapos series po ng amount yan, so there possibility that there is plunder kung may government officials na involved. Ang ano po nito, Sir Christian, ang para magkaroon tayo ng parallelism, kung maalala niyo po yung Napoles Foundation yan, ganun po yung nangyari dito Ganito po yan. Ganun po yung naging parang modus niyan na there is a foundation established by Napoles, yung pong mga government agencies, kung maalala nyo, ipinasok po doon sa foundation yung pera. Okay, pero dito dahil siya yung organizing committee, hindi po ba nakita naman kung saan napunta yung pera? Hindi lang, wala lang liquidation. Pero ibig sabihin, may mga naipatayo, may mga serbisyong na nakuha. Tama po ba? Hindi po, ganito po. Ang tinitingnan namin, there was a submission ng audited financial statement. That's why we wrote SECBAR and COA on the matter. May mga nakalagay po ron, medyo malalaking gastos. May rental, 600 million. Meron pong consultancy na 400, mga almost 400 million. Tapos yung po mga yung mga tickets yan, tickets ng sa airlines, mga rental ng bus. Ang pinagtataka po namin sa halimbawa, yung rental ng lugar, ng venue. Kasi may venue na po tinayo na yung venue Yun na po yung natayo na venue na ginamit. So saan napunta yung rental? And meron pa pong yung PhilGoc, meron pa pong 2023 na parang volleyball event na sila pa rin yung naggastos. Sila pa rin nag-dispense. May pumasok na pong ganun. So medyo marami po kaming tinitingnan na document. That's why yung pong aming financial investigation unit is very much busy looking into the documents. And we are in coordination with the MALC regarding this matter din po. Okay, AMLAC po, no? So, ibig sabihin, meron Opo. kayong nakitang financial report, meron mga items na nakalista rin kung saan napunta, pero technically, yung liquidation process, wala, hindi nasunod. Wala po. Wala. Tsaka kung meron man po, yung gastos mismo, medyo very enormous Masyado pong malalaki yung mga gastos. So, yun po yung isang tinitingnan namin. Sorry, Director, help me understand it. 6.7 billion, hindi liquidated. Ibig sabihin, walang resibo po? Wala pong resibo, wala pong supporting document. Saka tandaan po natin yung ating SEA-Games, 21 days lang po yan 21 days lang po na event. So dapat nung natapos yung event ng PhilGoc, tapos ng SEA-Games, tapos na rin po yung role dapat ng PhilGoc po. So going back to my original question, Director, may dapat bang ikabahala dito si Alan Peter Cayetano? Well, kung wala naman po siyang kasalanan, bakit naman po mababahala? Sabi ko nga, tama naman po, di ba, na kung wala ka namang ginawang kababalagan, hindi naman po siguro dapat pabahala. But were you surprised na he took the floor sa Senate impeachment trial itself at pinagbabanatan kayo dahil dito sa pagbanggit ninyo na iniimbestigahan yung PhilGoc? Doon nga po ako nagtaka kasi yung pinalabas mismong video nga doon sa Senado, wala naman akong binanggit na pangalan po niya. So medyo kaya po na-cover ng media kasi yung tinanong po ako dito, this is an ambush interview. Tapos may nagtanong, hindi ko ma-recall, para si Jad Consulta yata na para tinatanong niya ako, may mga pending ho ba kayong investigation, mga dating issue, something like that. Tapos, it so happen, ang nangyari, kagagaling ko lang sa meeting kung saan meron nag-abot sa akin ng dokumento tungkol dyan. Kumbaga Anong araw para na yun lang?
Nung araw na yun sir, kaya parang alam mo boss yung ano, yung last song syndrome. So parang yun yung naalala mo nung tinanong ka. Tapos hindi naman Okay. po siya napansin eh. Hindi po siya nabalita talaga tapos kaya nabalita na lang dahil nung during the impeachment trial, nilabas po na gano'n. Na So, po nagkaroon so ng naging combination. prominent pa dahil binanggit ni Alan Peter Cayetano. Ako Okay. po, yun po yung observation ko talaga sir. Yun po talaga. Yung timing po 'no, kasi isa sa mga pinupunta naman ni Alan Peter Cayetano yung timing, nasa kalagitnaan ng impeachment trial, tapos biglang magbabanggit kayo na merong investigation involving one of the senator judges. Well, mandato po namin yun Sir Christian eh. Parang mahirap naman po na hihinto lahat ng mandato natin because of a certain event. Tsaka sasabihin matagal na, eh hindi naman po, wala naman po tayong time frame kung merong dapat po na igawin natin yung what is justified eh. Tsaka kung ano yung tama po eh. So, Mm, pwede na, hindi naman siguro sasabihin all are coincidence, pero as a law enforcement body, ano pong magiging barometer natin? Ibig sabihin ba, hihinto tayo because of that? And first of all, I witness naman po ako doon sa impeachment na if you will look at yung po pre-trial order, I was listed as witness sa parehas po eh. At hindi mm. naman alam kung ano yung ititistigo natin doon for what. Tsaka, bakit po magre-react? Ang presumption naman natin eh, impartial naman eh. Wala ka pa namang tinitingnan kung kanino nakahapay. Although, siyempre, political, sinasabing ganun. So, those are the things that we should consider din po siguro, Sir Christian. Ano po? Opo, pero one of these days isasabihan niyo rin po ba itong si Senator Alan Peter Cayetano? Marami pa po yung pinapatawag namin doon sa PISCOC eh. Tsaka, sa totoo, yung po mga ibang opisyalis na na-involved doon sa SEA Games, hindi pa nga namin pinapatawag, may mga nagbo-volunteer po eh. So, Hmm, we will collate the documents. If he needs to be subpoenaed, gagawin po namin. Pero kung tingin naman namin what we have is enough to see kung sino talaga yung dapat na magkaroon ng pananagutan eh. Kung hindi na kailangan, hindi po. If he will voluntarily come, parehas po ng ibabang opisyal ng POC at saka PSC na voluntarily pumupunta sa amin to shed light, to give their stories, eh, welcome din naman po.